Magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, Binibining de la Cruz. Kami po ay galing sa Group 5 at nais ko pong ipakilala sa inyo ang aking miyembro. Ako ho si Janian Argaleta at narito ho si Nindaya Julie Sir at Vergara Lindsay Luis. At ngayon, ipapaliwanag ho ni Julie Sir ang tungkol sa isang pahayag ni Raycon Blanco Calendro tungkol sa isang kanta na may makukuha po tayong aral dito. Magandang umaga sa inyo. Ako nga po pala si Juliser Palalo Nindayaw at nandito ako sa video na ito upang magtalakay ng isang napakalagang istorya ng isang tao. Ito ay si Raycon Blanco Calendro. Ngunit, before we start this discussion, I will read first the story of Raycon Blanco Calendro. So ngayon, babasahin ko ang storya at ipapaliwanag ko sa inyo mamaya kung ano ang emosyon ang nangingibabaw sa istoryang ito. Bawat tao ay may sariling hini, may sariling kahulugan o pakalugan sa mga tula at awit. Higit sa lahat, may damdaming gustong ipahayag maging pareho man ito o hindi na orihinal na mensahe ng makata o manalika. Oo, lahat tayo kung tayo ay makakabasa ng tula o anumang mga teksto, meron talaga tayong sariling mga opinion, sariling it's like point of view of that particular story. Yes, meron talaga tayong pananaw sa istoryang yan. Ngayon, paglakbayin natin ang iyong isipan mula sa awitin ng asin. Yes po, awitin ng asin na pinamagatang pasdan mo ang kapaligiran, palasak na't niluma ng panahon, ngunit may mabuti pang aral din mapupulot. Ngunit hindi ko to kakantahin at babasahin ko lamang sa inyo. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang ilog natin. Oo nga, kung pagmamasdan natin at if we reflect it to ourselves, talagang ang hangin ay binabalot na ng usok ng mga sasakyan, ng mga bagong kagamitan mga bagong kagamitan dahil sa pag-usbong ng teknolohiya. Pati na rin ang mga basura, parang hindi na nadidisiplina ang mga tao dahil ang mga basura ay tinatapon na lamang sa mga ilog. Ngunit ito ay hindi maaari dahil may mga isda at may mga lamang dagat na mamamatay dahil sa basura na ating tinatapon. Okay. Hindi na masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit basdan mo ang tubig sa dagat. Dati kulay asul, ngayon naging itim. Although, it's like hindi na talaga tayo aparihon sa nakaraan. Ngunit, we must keep in mind that we must also know that our nature is our place, our home. So we should take care of it dahil ito ang ating kayamanan. Hindi tayo mabuhay kung wala ang nature, wala ang ating kapaligiran. Ika nga dito na ang dating kulay asul na dagat ay ngayon naging itim dahil ito ay sa mga sasakyang pandagat na pumubuga ng mga asido sa ilalim ng dagat. At yes, ang mga duming ating kinakalat sa hangin, sa langit, huwag nating paabutin upang kung tayo'y pumanaw man, sariwang hangin sa langit natin matitik. Mayroon lang akong hinihiling sa ating pagpanaw. Sana ay tag-ulan, gitara ko ay aking dadalhin upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Oo nga, sa para sa akin, no, hindi naman tayo perfecto. Lahat tayo ay nagkakamali. Ngunit dapat nating isaisip na huwag tayong
sunog ng mga plastics, ng mga basura dahil ito ay nakakasama sa ating ozone layer. That also, as a future educator, we need to educate ourselves also dahil tayo ang susunod pang mga educators or facilitators or role models of our students also. So we should be a good influence to them for them to practice segregation and also recycling so that makakontribute ta sa ato ang kalikasan or what we call kalikasan. Sa mga linya pa lamang ng awiting ito, hayag na ang wasak na kapaligiran. Ang maruming hangin na ating narangap sa kasalukuyan, isang sanhi upang magdulot ng malalang sakit kung may panangga lamang, hindi na tayo aabot sa ganitong sitwasyon. Napakasakit na isipin na ang tao na ang it's like nagdi-destroy ng ating kapaligiran dahil sa kanilang mga intention. Kaya dahil sa mga ginagawang infrastructures, buildings, and machines na nakakasama sa ating kapaligiran. As we delve into this topic, we need to reflect on ourselves also. So, babasahin ko rin ang susunod pang stanza of this song. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kaya silang matitikman? May mga puno pa kayang silang aakyatan? May mga ilog pa kayang lalanguyan? Oo. Ang mga 21st century babies or children or should we say mga bata ngayon lang umusbong, makikita pa ba natin nagtatampisaw sa ilog? May mga bata pa bang umaakyat ng puno? Natikman ba nila ang ating karanasan noon? Di ba hindi? Dahil ito sa pagputol, dahil ito sa maruruming ilog na tayo rin ang dahilan kung bakit ito nagkakaganito. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos. Kahit nung ika'y wala pa, ingatan natin at huwag nang sirain pa. Pagkat pag kanyang binawi, tayo'y mawawala. Umaga sa ating lahat. Ako nga po pala si Lenzy Vergara at sa ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang aking report. Sa aking report naman, tinatalakay sa teksto ang seryosong suliranin ng pagkalbo ng kagubatan sa Pilipinas, lalo na tuwing tagtuyot sa Luzon at Visayas. Maraming puno ang pinuputol ng iligal at hindi napapalitan, na nagdudulot ng matinding epekto sa ating kapaligiran. Ayon sa DENR, mula 1950 hanggang 1988 ay malaki ang ibinaba ng forest cover ng bansa. Bagamat may tulong pinansyal mula sa mga pangdaigdigang institusyon gaya ng World Bank, nananatili ang problema dahil sa kakulangan ng pagpatupad ng batas at pakikialam ng mga politiko at malaking negosyante. Partikular na apektado ang Cagayan Valley at Sierra Madre kung saan talamak ang iligal na pamumutol ng kahoy. Isa rin sa mga kinakabahalan ng mga naninirahan ay ang posibilidad ng landslide at pagbaha dahil sa pagkalbo ng kabundukan. Teksto ng ating binasa ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng kagubatan sa ating kalikasan. Bilang isang mamamayan o bilang isang estudyante, mahalagang pahalagahan at pangalagaan natin ang ating kapaligiran. Dapat tayong maging mapagmatyag laban sa mga illegal na gagawain at suportahan ang mga hakbang sa pagsusulong ng kalikasan upang maiwasan ang mga sakuna at mapanatili ang balanse sa ating kapaligiran. Ito lamang po ang aking report. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo, Julie Sir at Vergara. At ngayon, tatalakayin naman natin ang tungkol sa landslide ng Leyte. Hindi ko nababasahin ang buong kwento. Ibabahagi ko na lang sa inyo kung ano yung natutunan at dapat kong ibahagi sa inyo na mapagpupulutan natin ang aral. So, sa kwentong ito,
nagkaroon ng landslide sa St. Bernard sa Southern Leyte. So, gumuho yung mga lupa, napitak yung mga bato, at maraming mga nasawi, at particular kasi yung St. Bernard sa Karatig Bayan. So, at mga ilang kagubatan pa ang nasa St. Bernard na inabando na dahil sa landslide. At mayroong isang awitin na tungkol sa isang ito ay pinamagatang galit sa mundo. Ito ay naglalarawan sa isang kagubatan, which is ang nakikitang inspirasyon dito sa kantang ito ay ang Southern Leyte or the St. Bernard. Sa awiting ito may nakasulat na sa kagubatan may liblib na lugar, nagkalat ang ahas, tuklaw ng kamandag, naghahanap ng landas, nilakad ang gubat, araw ang lumipas, di na nakalabas. May mga bagay na nagbago sa ating paglalakbay, dating sigla at ligaya na pawi ng lumbay, tumayong nag-iisa, naghihintay ng wakas, dito sa masukal na gubat, yakapin ng paat, tuloy ang paglalakad, nagsugat sa talahib at damong nakamandag. Sa kagubatan, maraming nawawala, sanga-sangang daan, saan ka pupunta. May isa ring awitin na pinamagatang Kabataan para sa Kinabukasan ni Francis Magalona, at nasa kanta dito, oras ay ginto, gamitin ng mahusay, dahil ang oras ay walang hinihintay. Peace, kapayapaan, nature, kalikasan, children, kabataan, kalikasan, para sa kinabukasan, iwasan ang pagkakamaling ating naranasan. So, ilan lamang yun sa mga linya ng awitin. Ito yung nagpapamulat sa ating mga kabataan na mayroon tayong responsibilidad para sa ating lipunan. Na dapat ang kalikasan ay dapat nating pangalagaan. Dahil buhay natin iyon. Buhay, dito nakasalalay ang ating buhay. Tayo mga estudyante, tayong lahat ay may dapat gampanan para sa ating lipunan. Hindi lang tayo nag-aaral para rito, kundi isa rin tayo para makatulong upang mapaunlad natin ang ating lipunan. Isa na dito ang pagtatanim ng kahoy, paglilinis ng ating kagubatan, paglilinis ng ating surroundings. So naway may nakuha kayong aral tungkol sa aming ibinahagi sa inyo, at yun lamang po. Maraming salamat.